Madalas makita si Anna Delvey sa mga parties kasama ang mga sikat na personalidad sa New York. Tumutuloy siya sa mga sikat na hotel, nagsusuot ng mga designer clothes, kumakain sa mga mamahaling restaurants at namimigay ng pera sa mga tao. Ayon sa kanya, siya daw ay isang anak mayaman at magmamana siya ng $60 million mula sa kanyang napakayamang magulang. Magtatayo din daw siya ng isang art foundation at private club. Ngunit ang lahat ng ito ay puro kasinungalingan lamang. Ang kanyang mga magulang ay ordinaryong tao lamang. Ang kanyang ama ay isang truck driver at mayroon namang maliit na tindahan ang kanyang ina. Kung ganoon, saan siya kumukuha ng pera panggastos sa kanyang mga luho? At paano niya naloko ang maraming hotels, restaurants, bangko at ang kanyang mismong kaibigan ng daan-daang libong dolyar? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Noong October 2017 ay nadakip si Anna Delvey dahil sa kasong grand larceny o pagnanakaw. Marami kasi siyang niloko para lang makamit at matamasa ang lifestyle na gusto niya, mula restaurants hanggang sa hotels, bangko at maging ang mga taong itinuring siyang kaibigan. Naging kontrobersyal ang kanyang kaso kaya maraming podcast at mga libro ang nagsilabasan tungkol sa kanyang buhay. At binili rin ng Netflix ang rights sa ginawang storya ng New York Magazine at plano nilang gawa ng pelikula ang buhay ni Anna Delvey at ipapalabas ito ngayong taon. Dumating si Anna sa New York noong 2013 dahil nag-cover siya ng Fashion Week para sa kumpanyang Purple kung saan siya nagtatrabaho. At dahil sa nagustuhan niya ang New York at marami rin siyang naging kaibigan, ay nagdesisyon siyang manatili sa New York. Nagtrabaho siya sa New York office ng Purple, ngunit kalaunan ay nag-resign rin siya sa kanyang trabaho. At dito na nagsimula ang kanyang panluloko. Madalas siyang makita sa mga party sa New York kasama ang mga sikat na personalidad. Palipat-lipat siya ng hotel at kumakain sa mamahaling restaurants nang hindi nagbabayad. Ang lagi niyang sinasabi ay iwa-wire transfer na lang niya ang bayad at ito ay ongoing na, ngunit wala namang wire transfer na nagganap. Sinasabi ni Anna sa lahat ng nakakausap niya na mayaman ang kanyang pamilya at magmamana siya ng $60 million o humigit kumulang 2.9 billion pesos pagdating niya ng 25 years old. Paiba-iba ang sinasabi niya tungkol sa trabaho ng kanyang ama. Sinabi niya sa iba na ang kanyang ama ay may negosyo na solar panels. Sa iba naman ay nasa oil industry daw ito. Meron din daw planong bilhin ni Anna ang isang building sa Park Avenue South kung saan gagawa siya rito ng bar, art galleries, night lounge, restaurants at isang members-only club. Tatawagin daw niya ito na Anna Delvey Foundation. Hindi naman nagsuspetsa ang mga taong nakakausap niya na imposibleng mangyari iyon dahil ang kanyang itsura ay mayaman talaga. Namimigay din daw si Anna ng pera. Marami sa staff ng 11 Howard Hotel ang nagsabi na talagang galante si Anna dahil nagbibigay ito ng tip na $100 sa bawat taong nag-a-assist sa kanya. Kaya nag-uunahan talaga ang mga staff. Idagdag mo pa ang kanyang 40,000 followers sa Instagram sa mga panahong iyon at mga post niya sa iba't ibang lugar na mayayaman lang ang makaka-afford. Kaya makukonvince talaga ang mga tao na mayaman nga siya. Nabanggit ko kanina sa umpisa na ang katotohanan ay mga ordinaryong tao lang ang mga magulang ni Anna. At take note, hindi po gumagamit si Anna ng credit cards. So, saan siya kumukuha ng pera pang gastos sa mamahaling hotels, restaurants, parties at iba pang luho? Bago natin yan sagutin, nagustuhan niyo po ba ang kwento natin so far? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng big yes. Para maisakatuparan ni Anna ang kanyang plano na bilhin ang building na pagtatayuan niya ng Anna Delvey Foundation, ay kinailangan di umano niyang manghiram ng $22 million o humigit kumulang 1 billion pesos sa bangko. At para pahiramin siya ng bangko, ay gumawa siya ng peking dokumento galing sa international banks na nagpapatunay na mayroon siyang account sa abroad na may total balance na humigit kumulang $79 million. Dala-dala ang peking dokumento, una siyang pumunta sa City National Bank para mag-loan ng $22 million. Ngunit sa kasamaang palad ay na-denied ang kanyang loan. Kaya naman, pumunta siya sa Fortress Investment Group at ginamit niya ulit ang dokumento. Pumayag ang Fortress sa kanyang loan ngunit sa isang kondisyon. Magbibigay si Anna ng $100,000 para sa expenses sa pag-process ng loan. Kaya bumalik siya sa City National Bank para mag-loan ng $100,000 at nangakong babayaran niya ito kapag naibigay na ng Fortress ang $22 million. And this time ay pumayag ang City National Bank kaya nakakuha siya ng $100,000.
Ibinigay niya ito sa Fortress. Ngunit noong panahon na para mag-verify sila sa mga assets ni Ana para mag-complete ang loan, ay nag-back out si Ana. Sa mga panahong iyon ay nagamit na ng Fortress ang $45,000 mula sa $100,000 na ibinigay ni Ana. Kaya isinauli ng Fortress ang natirang $55,000 kay Ana. At ito na ang kanyang ginamit na panggastos sa kanyang mga luho. Nag-deposit rin siya ng mga bad checks at nakapag-withdraw ng pera bago pa man nalaman na ito ay isang bounce check. At hindi lang yan, umarkila pa siya ng isang private plane sa kumpanyang Blade sa halagang $35,000 at hindi niya iyon binayaran. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa ang lahat ng iyon, pero magaling lang siguro talaga si Ana na mangumbinsi ng tao kaya nagagawa niya iyon. Isa rin sa mga nabiktima ni Ana at isa rin sa nagpatotoo sa korte na si Ana ay isang scammer ay ang kanyang mismong kaibigan na si Rachel Williams, isang photo editor sa Vanity Fair. Nagkakilala si Ana at Rachel noong 2016 at tulad rin ng iba, ikinuwento rin ni Ana kay Rachel ang kanyang buhay at ang plano niya. Naging magkaibigan sila at dahil isa daw German citizen si Ana ay wala daw siyang permanenteng tirahan sa New York. Nakatira lang daw siya sa isang hotel malapit sa apartment ni Rachel kaya madalas na silang nagkikita. At noong May 2017 ay nagplano si Ana ng bakasyon sa Morocco at in-invite niya si Rachel. Ngunit dahil sa walang pera si Rachel ay sabi niya na hindi siya sasama. Ngunit sabi naman ni Ana ay siya ang bahala sa lahat ng gastos. Kaya sino ba naman ang hindi sasama, di ba? Kaya sumama si Rachel at sumama rin ang isang physical trainer at isang photographer. Ngunit dahil sa nagkaproblema di umano si Ana sa kanyang debit card ay nagamit ni Rachel ang kanyang credit card sa pagkuha ng plane ticket dahil ayon naman kay Ana ay babayaran lang daw niya ito sa susunod na linggo, kaya kampante naman si Rachel. Pagdating sa Morocco ay nagstay sila sa isang exclusive resort na ang price ay $7,000 or humigit kumulang 339,000 pesos per night at mayroon itong sariling pool. Grabe, di ba? Ngunit pagkalipas ng ilang araw ay nagtaka si Rachel dahil kinausap sila ng hotel staff at sinabing ang ibinigay daw ni Ana na credit card ay hindi gumagana kaya kailangan nila ng panibagong credit card para sa bayan. Nagdadrama na naman si Ana at sinabing hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang account kaya napilitan na naman si Rachel na ibigay ang kanyang credit card para mabayaran ang lahat at makauwi na sila. Sinabi ni Ana na babayaran ng daw niya si Rachel sa lahat ng ginastos niya. At alam niyo ba kung magkano ang total ng kanilang ginastos sa bakasyon na iyon? Nasa $60,000 or 2.9 million pesos lang naman. Pagbalik nila ng New York ay hindi na nagpaparamdam si Ana kaya natakot si Rachel dahil baka hindi na siya mabayaran nito. Kaya dito na nagsuspetsya si Rachel na baka scammer si Ana. Para humingi ng tulong na mabayaran siya ni Ana ay dumulog siya sa attorney's office at kinumpirma nga nila na may ongoing criminal investigation si Ana. Hindi makapaniwala si Rachel sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na ginamit lang pala siya ni Ana para maging kapani-paniwala na high status nga siya dahil nga nagtatrabaho si Rachel sa isang sikat na magazine company. Nalaman din ni Rachel ang tunay na pagkatao ni Ana at hindi lang pala siya ang nabiktima nito kundi marami pang iba. Si Ana Delvey o Ana Sorokin sa totoong buhay ay ipinanganak sa Russia noong 1991 at lumaki siya sa Germany. Ang kanyang ama ay isang truck driver at ang kanyang ina naman ay mayroong maliit na tindahan. Sa edad na 19 ay pumunta siya sa Paris para maging intern sa isang French fashion magazine na Purple at sa panahong iyon ay ginamit na niya ang pangalang Ana Delvey. Kumikita lamang si Ana ng €400 kada buwan kaya humihingi pa rin siya ng tulong sa kanyang mga magulang para sa renta sa kanyang apartment. Ngunit dahil daw sa isang breakup kaya nakapagdesisyon siyang pumunta na lang sa New York para i-cover ang Fashion Week at dito na nga siya naging scammer. Nahanap ng mga pulis ang pinagtataguan ni Ana sa Malibu. Inaresto siya noong October 3, 2017 at ibinalik siya sa New York para sa isang trial. At alam nyo ba, sinasabing kahit sa kulungan ay nag-request pa si Ana ng personal stylist para bihisan siya kapag humaharap siya sa isang trial. At kapag hindi daw nagustuhan ni Ana ang kanyang suot, ay ika-cancel daw nito bigla ang trial. Nais lang daw kasi niyang makita ng judge na mayaman talaga siya at mayroon siyang gustong gawing plano, ngunit hindi nga lang naging maganda ang takbo. Ngunit ganun pa man, nasintensyahan si Ana ng pagkakakulong sa loob ng 4 hanggang 12 taon. Magbabayad rin siya ng mga fees at i-deport siya sa Germany pagkatapos ng kanyang sintensya. Maaaring ipalabas ng Netflix ang kanyang storya ngayong 2020 at ang parte ng kita ni Ana ay mapupunta sa mga taong pinagkakautangan niya. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pag-click ang like button at kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-follow kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!